ang kahirapan at pag-uusig na darating. 3. Habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinasabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? 4. Sinabi ni Jesus, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo. At marami silang maililigaw. 6. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyan. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. 7. Maglaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kahirapan. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. 8. Ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap tulad sa isang babaeng nanganganak. 9. Pagkatapos ay kapuputan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. 10. At dahil dito ay marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. 11. Marami ang magpapanggap na propeta at iililigaw ang mga tao. 12. Lalaganap ang kasamaan. Kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. 13. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Amen. 14. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita. Ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patutuo sa lahat ng mga bansa at sa kadarating ang wakas, ang kasuklam-suklam na kalapastangan. 15. Kapag nakita niyong nagaganap na sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapastangang tinutukoy ni Propeta Daniel, unawain ito ng nagbabasa. Ang mga nasa Judea ay dapat tumakas papunta sa kabundukan. 17. Ang mga nasa bubungan ay huwag nang mag-aksaya ng panahon na kumuha pa ng kahit ano sa loob ng bahay. 18. Ang mga nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. 19. Sa mga araw na iyon, kawawa ang mga dagdadalang tao at mga nagpapasuso. 20. Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mapataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga. 21. Sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao'y magdadaranas ng matinding kapighatian. Hindi pa nararanasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon. At hindi na mararanasan pa kahit kailan. 22. At kung hindi pinaikli ng Diyos ang mga araw na iyon, walang taong maliligtas, ngunit alang-alang sa mga hinirang, paikliin ng Diyos ang mga araw na iyon. 23. Ang may magsasabi sa inyo, narito ang Kristo o naroon siya, huwag kayong maniniwala. 24. Sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo, ang mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamangha-manghang himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. Hallelujah. 25. Tandaan ninyo, ipinagpauna ko nang sabihin ito sa inyo. 26. Kaya't kung sabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pumunta roon. Kung sabihin naman nilang naroon siya sa silid, huwag kayong maniniwala sapagkat darating ang anak ng tao na parang kidlat na gumuguhit mula sa silangan hanggang sa kanluran. 28. Kung nasaan ang bangkay, doon nagkakatipon ang mga buwetri. Ang pagparito ng anak ng tao. 29. Pagkatapos ng kapighatian, ang mga araw na iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan,
Malalaglag mula sa langit ang mga bituin, mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. 30, pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nilang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. 31, sa hudyat ng malakas na tunog ng trompeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Ang aral mula sa puno ng igos. 32, unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag ang mga sanga nito ay umuusbong at nagkakadahon na, alam ninyong malapit na ang tagaraw. 33, ganyan din naman, kapag nakita ninyong ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na siyang dumating. Halos naririto na. 34, tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng may ito bago maubos ang salinglahing ito. 35, lilipas ang langit at ang lupa. Ngunit ang aking mga sinasabi at tiyak na mananatili. Amen. Walang nakakaalam ng araw o oras. 36, ngunit tungkol sa araw o oras na iyon ay walang nakakaalam kahit ang mga anghel sa langit at maging mga anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. 37, ang pagdating ng anak ng tao ay tulad noong panahon ni Noe. Ng mga araw na iyon, bago bumaha ang mga tao'y nagsisikain, nagiinom, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. 39, hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. 40, sa panahong iyon, may dalawang lalaki nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa at iwan ang ikalawa. 41, may dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. 42, kaya't maging handa dahil hindi nyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. 43, unawain ninyo ito kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Amen. Dapat palaging maging handa. 45, sino ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba't ang pinamamahala ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba pang mga alipin sa takdang oras? Pinagpala ang aliping iyon kapag dinatnan niyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. 47, sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng mga ari-arian nito. Amen. 48, ngunit kung masama ang alipin iyon, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon. 49, kaya't sisimulan niyang bubugbugin ang kanyang kapwa alipin at makikipagkain at makikipag-inuman sa mga lasinggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. 51, last verse. Bibigyan siya ng kanyang Panginoon ng matinding parusa at pagkatapos ay isasama sa mga mapagkunwari. Doon tatangi siya at mangangalit ang ngipin. Hallelujah. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita na inabasa. Thank you, Lord. Gusto ko dito ay yung maging handa. Thank you, Lord. Hallelujah. Saan ba yun? 42. Ang gusto ko, ang 42.
42, gusto ko yung 42 ay yung pagiging handa natin, tayong mga mananampalataya, tayong mga tumanggap sa Panginoon. Kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Amen? Kaya kailangan tayong maging handa palagi. Hindi yung, wag nating bigyan ng puwang ang ano yung ano natin, yung dati nating buhay, yung makasarili nating ano, yung kahit saan tayo, dapat tayo ay maging handa, ano man ang ginagawa natin, tayo ay maging handa, maging ang laman ng ating puso't isipan ay laging naka-tune in sa Lord at nananalangin tayo sa mga tao. Amen. Maging handa, nag-i-intercede tayo. Tayo ay dahil alam natin na malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon, kaya dapat maging handa tayo anong oras. Di natin alam. Diba? Sabi nga na kahit yung magnanakaw, kung alam lang daw niya na darating magnanakaw, di ba? Naghanda siya pero di nga natin alam. So dapat tayo laging maghanda, babala sa atin sa lahat na tumanggap na mga tayo ay mananampalataya, dapat daw tayo maging handa palagi. Kumusta tayo sa ating buhay, mga Kristiyano? Tayo ba ay ginawa ba natin yung pinapagawa ng Lord, di ba? O kaya handa tayo dahil sa sarili lang natin dahil gusto natin maligtas o dahil sa gusto natin makamtan yung kaligtasan na ipinangako ng Panginoon. Amen? So dapat sa pagiging handa natin, tayo din ay nag-share ng Word of God sa mga tao. Amen? Una-una sa pamilya natin. Hindi lang yung pagiging handa natin ay yung sa ating sarili lang. Yung sarili tayo, basta tayo ay ligtas na at magtrabaho at gawin natin yung mabuti sa kapwa at hindi na mayroon tayong yung Great Commission ng Lord na i-share natin yung ating natutunan, yung ating kaligtasan, i-share natin sa iba. Amen. Di lang yung pagiging handa, yung sa sarili lang natin na tayo ay ligtas, dapat din tayo ay mag-share ng Word of God. Amen. Saan man tayo nandoon. Kaya babala po to sa atin na tayo daw ay laging maging handa. Lagi tayong maging handa. Gawin natin yung pinapagawa ng Lord sa atin. Ayan, lahat tayo mga nakakilala sa Lord, tayo yung inatasan ng Lord na tayo ay mamahagi ng salita ng Diyos. Amen. Tayo din ay manalangin palagi doon sa mga tao na wala pang tunay na pagkakilala sa Panginoon. Ano man ang ating busy man tayo, pero dapat ang ating isip, ang ating puso ay naka-tune in sa Lord, sa pinapagawa ng Lord. Naka-tune in tayo palagi. Na makikita natin kapag naka-tune in tayo sa Lord, magagawa natin yung pinapagawa ng Lord at handa din tayo. Handa tayo na ibahagi at handa tayo sa anumang gusto ng ipapagawa ng Lord sa buhay natin. Kaya babala po sa atin mga believers na tayo ay laging maging handa. Maging handa dahil hindi natin alam yung pagbabalik, maging ang anghel, maging ang anak ng Diyos ay hindi rin alam. Si God the Father lamang nakakalam kung kailan mangyayari yun. Kaya dapat maging handa tayo. Palagi maging babala po to. Hindi po biro, hindi na po pabiro kasi wala pa naman ang Panginoon, hindi pa naman darating. Ang tagal-tagal naman, malapit pa, pero hindi natin alam ba yung 10 dalaga na ubusan ng langis yung 5 ay mayroong reserve. So dapat daw tayo laging maghanda dahil di natin alam kung kailan darating si Jesus Christ. Kaya maging handa tayo mga kapatid. Amen? Kaya alam natin na marami na tayong nakikita, marami nang nangyayari sa ating paligid. Ngayon dapat maging aware na tayo, maging maging faithful na tayo sa pagsunod sa Panginoon. Amen? Gawin na natin yung pinapagawa ng Lord. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa sa ating paglilingkod dahil di natin alam ang pagbabalik ng Panginoon ay malapit o ngayong gabi o hindi natin alam. Kaya dapat lagi po tayong handa. Amen. Kaya ito yung babala ng Panginoon. Laging handa ang lahat ng mananampalataya. Lahat ng mga followers ni Jesus Christ ay dapat laging handa. Amen. Gabi man o araw. Ano man ang ginagawa natin, wag nating
ialibay kasi busy ako, hindi ako pwedeng mag-join, hindi ako pwedeng ganito. Hindi pwede kasi hindi nakalabas. So, 'di ba? Yung puso po natin, lagi po natin ipa-search sa Lord, palinis natin yung ating puso. Amen. Kapag malinis po ang ating puso, makikita po natin ang Lord. Amen. Makikita natin at madidinig po natin yung busis ng Panginoon. Magagawa po natin yung pinapagawa ng Lord kapag malinis po yung motibo ng ating puso. Kaya napakaganda, napakasarap na maglingkod sa Lord. Masarap at excited na mag-antay sa kanyang pagbabalik, kaya dapat tayo maging handa palagi. Amen. Maging handa tayo, mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon, salamat sa pagkakataong ito na ako'y nakapag-share at hindi man mahaba, but I pray na yung binasa natin sa gabing ito, yung Matthew 24, ito ay babala sa atin. Tayo ay mga mananampalataya, tayo ay dapat maging handa at gawin ang pinapagawa ng Lord sa buhay natin. Kaya Father God, salamat Panginoon sa iyong mga salita na aming pong binasa sa gabing ito, Lord. Pagpalain mo po sa puso namin at sa bawat nanonood, Panginoon. At Lord, i-bless mo sila, anumang kailang pangailangan, anuman Panginoon, ikaw po Panginoon, ang magkaloob ng mga ninanais ng puso at Lord, na magkaroon po kami ng divine encounter sa iyo, Lord. Ma-inlove kami sa iyo, Panginoon, at kapag inlove kami sa iyo, wala pong hadlang sa aming pagsunod sa iyo, Panginoon. Lord, at tulungan mo kami, Panginoon, lagi kami maging handa, anumang panahon, anumang oras, anumang sitwasyon ng aming buhay, Panginoon. Dapat kami ay laging handa at Panginoon, maibahagi din namin sa mga tao sa aming paligid ang iyong mga salita. Kaya mapagpalain mo ang iyong mga salita sa gabing ito na naihayag sa aming kalagitnaan sa lahat ng nanonood. Panginoon, pagpalain mo rin sila, Panginoon, o God, ang bawat isa. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you all for joining us at Chapter Amen. Daily Devotions Online. And thank you, Pastora Fe, for sharing the Thank word you, today. Pastor. Thank you, Pastor. Welcome. Thank you. Laila to. God bless.